Sila ay ang mga tinagurian na hari at reyna ng kanilang kapanahunan at ang naitala na pinakamasama sa kasaysayan. Ikukwento ko sa inyo kung anong karimari-marim na ginawa nila sa nasasakupan nila at kasama sila sa kasaysayan ng may hawak ng pulang korona. Ang reynang si Ranavalona I ng Madagascar, 1828 hanggang 1861. Naupo sa trono ng kapanahunan ng mga taga-Europa ay pinapalawig na ang nasasakupan nila. Ang reyna na si Ranamalova ay napanatili ang kanyang kaharian mula sa mga European. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng matinding kamay na bakal. Ayon sa tala na dahil sa kalupitan nito na nangalahati ang buong populasyon ng kanyang kaharian upang mapasaya ang mga kaalyansa niya na mga hukbo ng Malagasy. Porsado ang mga tao sa kanyang kaharian na magtrabaho ng walang hinto araw at gabi. Minsan ninais nito na magdaos ng paligsahan ng paghuli ng mga kalabaw. Dahil maputik ang daraanan, iniutos nito sa isang buong bayan na gumawa sila ora mismo ng patag na madaraanan. Ito ay upang maayos na makaraan ang mga kamag-anak niya na humahabol sa kalabaw. 10,000 mga tao ang nasawi dahil sa kautusan niya na patagin ang isang burol. Ang iba ay nasawi sa sakit at pagod. Ang iba naman ay nasawi sa gutom. Dahil dito hindi na mabilang pa ang pagtatangka na wakasan ang kanyang buhay. Ito ay upang makaahon ang kaharian sa kanyang kabrutalan. Dahil dito naging tamang hinala ang reyna sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Wala ito na pinagkakatiwalaan pa. Isa sa kanyang pamantayan ng katapatan ay ang pakakanin niya ng balat ng manok ang sinasabing tao na tapat sa kanya. Sa kapalulunin ito ng buto na may lason. Sa oras na maduwal nito ang buto na buo ay saka naman ito papatawan ng kaparusahan na kamatayan dahil ito ay taksil sa kanyang mga mata. Kung natunaw naman ang lason sa katawan, buhay man o nasawi, isa ka sa mga katangi-tangi at maaaring sabihin na tapat sa reyna. Ang mahuhuling Kristiyano sa kanyang kaharian ay agad na pinahihirapan bago papatawan ng parusang kamatayan. Sa dami ng pagtatangka sa buhay niya, nalagpasan itong lahat ng reyna. Siya ay pumanaw sa kanyang kama na mapayapa. Ivan IV, Ivan the Terrible, 1547 hanggang 1584. Ang prinsipe na si Ivan Vasilievich ay lumaki sa delikadong mundo ng mga dugong bughaw. Ito ay sa mismong palasyo na kanyang kinalakihan. Ito ay dahil sa dami ng nagnanais ng kanyang korona, lahat sila ay banta sa seguridad niya. Kaya naman habang lumalaki ay tumitindi rin ang kanyang galit sa mga dugong bughaw na nakapaligid sa kanya. Sa edad nito na 13 taong gulang, ipinakain ni Ivan sa aso ang isa sa dugong bughaw na pinaghihinalaan niya na nagtataksil sa kanya. Nang ika-1547 sa wakas, nakuha nito ang trono bilang ang Tsar o ang emperador ng buong Russia. Dinurog nito ang iba pang mga dugong bughaw na nakalinya sa trono. Kinuha nito lahat ng kanilang ari-arian at saka ibinigay naman sa mga napatunayan niya na tapat na sumusunod sa kanya. Milyong-milyong mga Ruso ang pumanaw sa kanyang pamumuno at kalupitan. Ang mga hindi susunod sa kanyang kautusan ay marahas na pinarurusahan at pinahihirapan bago tuluyang kunin ang kanilang buhay. Hindi lamang ng nagkasala mga katinagalog, kundi ng buong ang kanya. Maging ang sariling pamilya nito ay hindi nakaligtas sa kanyang kalupitan. Pinagbuhatan nito ng maigi ng kanyang mabigat na kamay ang nagdadalang tao niya na manugang. Dahil natsyempohan nito na mainit ang ulo ng emperador ng kanya ito nakausapin. Hinambalos din ito ang sariling anak sa ulo hanggang sa ito ay pumanaw nang minsang uminit ang ulo nito at nagtangka ang kanyang supling na ang kanyang ama ay pakalmahin. Gaius Caligula, ika-12 AD hanggang ika-41 AD. Walang sinabi ang ilan sa pinakamatinding naging diktador ng Roma sa ginawa nitong si Caligula. Sa pag-upo pa lamang nito, pinaaresto agad nito ang may mga ayaw sa kanya na maupo sa trono. Lahat sila ay pinakuha niya ang buhay,
Matapos nito ay matinding kumalat sa buong Roma naman ang pakikiapid nito sa sarili niyang mga babae na kapatid. Hindi pa doon natatapos ang paghahari nito, suot ang pulang korona. Idiniklara nitong isang kongresista ang kanyang alagang kabayo. Matapos nito ay pinakalat niya sa buong Roma na siya ay ang Diyos ng mga Romano at wala nang dapat na iba pa. Sa tindi ng mga ginawa nito sa bayang kanyang nasasakupan ng ika-41 AD. Matapos na ito ay dumating galing sa pagpapasasa nito sa Gaul. Kinuha ang buhay ng emperador na si Caligula na mga pinakamalalapit nitong tagapayo at mga tagabantay niya. At upang maiwasan ang paghihiganti, kinuha din nito ang buhay ng kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak na babae. Mga katinagalog ko, sino sa tatlong hari na to sa listahan natin ang dapat numero 1 para sa inyo? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalang, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.